Okay guys, welcome back. So ito meron naman tayong storytelling dito, no. So meron akong tanggap na power supply ng Samsung soundbar ang tawag niya, no. Okay, sa mabait na customer natin to, no. So ang ginawa niya dito, kung mapapansin niyo, naputukan siya ng fuse kasi naglagay siya ng maling fuse. And then ang nangyari pa ay nasira yung layout. Kung mapapansin niyo, hindi ko hinang yan guys, hinang yan ng may-ari. So ito makikita nyo dyan na nasunugan siya ng layout. So ang posibleng dahilan ay short itong oscillator nya, no, yung PWM, pati yung MOSFET. So subukan natin tong gawin kung magagawan din natin ng paraan. Wala akong MOSFET nito guys, no. Ay MOSFET, yung oscillator pala I should say. Okay, so ito yung kanyang katawan. Dito ko siya kinuha, no. Tinuruan ako nung customer dyan kung paano baklasin. Sinabi niya sa akin kung paano yon. Ito yung model niya guys, tingnan nyo. So yan yung model niya. Ngayon papakita ko sa inyo guys yung pagkakamali niya dito, no. So tingnan nyo maigi. Okay, pakita ko muna yung oscillator. Hindi na makita yung number. Yan yung oscillator na tinutukoy ko na si Ryan. Medyo hindi pa kasi napunasan yan. So itong pagkakamali niya dito guys, oh. Yung 3.15 ginawa niyang 15 amp ang nilagay niyang fuse, kaya pati yung layout nagka-boom. Okay? So tingnan nyo yung pagka-boom ng fuse, ang ganda, kulay black na black. So dahil 15 amps yung nilagay niya dyan, pati yung sa ilalim yung printed na circuit doon ay nangyari. Okay, so sa mga magdi-DIY, tingnan yung maigi yung ipapalit nyo kung tugma, kasi fuse nga yan, protective device yan para hindi lumala yung damage, no. Okay, so ito ang plano kong ilalagay guys ay yung sikat na SGR 6053N. Malabo, wag nyo nang tingnan, na marami naman na tayong nagawang ganyan. Okay, so ang diskarte kasi dito, ang plano ko ay sa loob siya ilalagay, hindi sa labas, no. So tatanggalin ko muna yung MOSFET nya, tingnan natin. Tanggalin ko muna yung mga laman-laman niyang mga short or yung MOSFET muna para malaman natin kung short talaga. Okay, so wait lang, skip ko na kaya. Wait lang, konting-konti na lang, matatanggal na yan. Okay, so nainip na sila, skip ko na lang yata. So ayan na guys, natanggal ko na, no. Kung mapapansin nyo dyan, wala na yung MOSFET. Ayan, oh. Okay, wala nang MOSFET dyan. Ayan, oh, yun ang papakita ko ng bilog yan. Wala nang MOSFET, tinanggal ko na. Pero meron pa ring short sa loob ng circuit na yan. Malamang yung oscillator yon. So okay, testerin natin. Testerin na lang natin para makita nyo na totoo yung sinasabi ko, na pati yung oscillator nya ay sira na rin. Listen mo, tagal mo naman magpindot-pindot. Okay, yan na. Tingnan natin maigi yung pin number 3 at number 4. Tingnan nyo, oh. Short na short. Okay, kaboom talaga yan. Kaya kahit maglagay ka dyan ng isang tabong fuse, walang mangyayari guys. Kaya dapat hanapin nyo muna yung mga short bago kayo maglagay ng fuse, para safe na safe yung at hindi kayo magagastusan pa, no. Okay, so tanggalin ko rin yung oscillator guys, at ko-convert na natin yan ng STR 6053. Bisa mo maghinang, tatagal na naman tayo dyan sa hinang-hinang mo. Okay, so yan na. Surprise, natanggal ko na lahat. Yan na siya guys, oh. Tinanggal ko pati yung rectifier diode nya guys, kasi sabog yun. So ito na yung plano guys, no. Ilalagay ko siya dito sa loob. Tinanggal ko yung original nyang heatsink kasi nga hindi na siya kakasya doon, no. Naglagay ako ng ibang heatsink nya para meron siyang tagapalamig. Okay, so wala nang laman yan dito. Tinanggal na natin yung oscillator, then binago rin natin yung layout. Kung mapapansin nyo, naglagay ako ng support na wire
Yung solid wire galing ng ano yan, LAN cable. Okay, so ngayon ikakabit ko na to. Yung ano pala guys, yung 6053 guys ay makikita nyo rin lang yan sa Google. Madali lang i-connect yan, nandun naman yung diagram nya. Napakasimple lang yan guys ay ikabit. Yun nga lang medyo pahirapan yung position, kaya yun. So ito na ang outcome nya guys, oh. Kita nyo? Yan na yung outcome nya. Okay, ito yung diagram nya, no? Diyan natin kinopya yung STR6053. Parehas lang yan guys. So ito, ilagay natin kung walang haharang. So saktong sakto, walang umarang guys, oh. Makita nyo dyan na walang umaharang. Okay, so magte-test na tayo dyan ng voltahe mamaya. Pag ano, tingnan natin kung tagumpay. Very good na, very good. Pumasok. Wala kasi tayong oscillator na ganun guys eh. So yan yung mount nya. Okay, so ngayon testerin natin kung may out. Tingnan natin kung magiging tagumpay. Yan. Lagay mo sa DC. Then tingnan natin yung voltahe nito. First time ko nakapag-ano ng guys ng ano, ng ganyan, yung power supply ng ano. Ngayon ko lang nalaman na 18 volts pala yung ginagamit niya diyan, no. Ngayon saksak natin, saksak mo na. Iyan na. Bilis. Naiinip ako. Oh, wala. Saksak mo na. Ay, naglagay pa pala ng cord. Sorry, wala pa pala yung saksakan. Okay, o, tingnan nyo maigi. 18 yan. 18 pala yung mga yon. Minsan kasi parang alam ko 12 eh. 12 to 24 pala yung 18. Okay, o, 18 nga. So, sa mga technician na iba, hindi nila napapansin yan. Nakapokus kayo dun sa 18. Pero may problema pa yan. Kung mapapansin nyo, yung pang 3rd digit at 4th digit, masyadong malikot. Yung number 18 point something, sabi niya, lumilikot-likot. Hindi yan maganda guys. Indikasyon yan na hindi nyo na timpla ng maigi yung primary. Okay, so titimplahin natin yan gamit ang mahiwagang capacitor at resistor. So ngayon papakita ko sa inyo kung paano. So ito, nakikita nyo steady na siya, oh. Wala nang gumagalaw, magic. Yan yung cord niyan guys, baka sabihin nyo niloloko kayo. Yan yung cord niyan. So hindi na siya gumagalaw-galaw dahil sa magic ng capacitor at resistor. So nilalagay yan guys sa may pin 3 ng coupler saka sa ground. Ayan, oh. Okay, so yan na siya, no. Makikita nyo dyan na may nilagay ako capacitor at pangalan nito yung resistor, no. Nawawala na naman ang utak ko, lumilipad na naman. So yun, oh, hindi na gumagalaw, perfect na perfect. So ganun siya ano guys. So tingnan natin ngayon kung magtatagumpay tayo mamaya pag binalik natin sa kaha niya. Kung pag tumunog hindi siya mamamatay. Then kasama na natin yung customer para dire-diretso na tayo, no? Hindi na tayo umaba. So hindi gumagalaw guys, so steady, oh. Gumalaw man pero ano lang, napaka sandali lang, no, point something na galaw pero hindi galaw ng galaw, no. Pansin nyo ba? Okay, so dapat mapapansin nyo. Doon ko kinuha guys yung capacitor at resistor guys. Ang hirap ang maghabol. Okay, so ito na. Testing na tayo. Ilagay ko na sa kaha nya. Then isara na yan. Isara mo na. Magte 10 minutes na naman tayo nyan. Okay, sara. Dumi-dumi pa pala na to guys, yan, no, Samsung soundbar. Okay, nandito na yung may-ari guys. So testingin na namin. I-try mo lang. Saksak muna. Meron, may naririnig ako. Wag yan si Peppa Pig. Ano yan, copyright yan. Ay, dapat iba. O yung ano lang ito, vlogging background music. sige. Okay na lang. Ano yung headset? Oh, meron, oh. Wait lang, tanggalin natin ito. Saan naabot ko? Ha? Baka hindi yan. Ayan, play. Meron. Ang hina. Yun, gwapo. Okay, kakat ko na lang doon.
Tambahan ko na lang. Ah, yung ano, tawag dyan, siniskwela, walang copyright yun. O kaya Christmas song, walang copyright yun. Ay, yung kwan, meron yung kwan, no copyright. Vlogging, no copyright. Ito, magkaroon no copyright. Ayun. Meron kasing scam eh. No copyright, sabi niya, pag ginan mo copyright, may claim. Ito, to. Okay lang siguro, tingnan natin. May marinig lang yung tunog. From the latest gadgets to the trendiest fashion, from fresh groceries to your favorite Matandaan mo skincare, ng from bata food coupons to your baby essentials. Ganda, ganda na. Nabuhay siya. Sa power. Yun lang ang tinamaan. Bluetooth na naman testing mo. Oops, oops. Tanggalin ka. Testing natin. Pwede. Ang galing! Ang galing!